So Pentecost, ang ibig sabihin lamang po ito, technically, it means 50 araw. Simply because 50 araw na po tayong nagdiwang o 50 days have already passed since we have commemorated the resurrection of our Lord Jesus Christ. So nakakalimampung araw na po tayo. Now, we are not celebrating simply because 50. Ano ho, may memorable ang 50. No. The reason is, and this is the second thing, actually what we are celebrating is the descent of the Holy Spirit. Ang pagbaba o ang paglukob ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Kung inyong pong pinakinggang mabuti ang ating first reading, yun po ang ating pinagbabasihan ng pagdiriwang na ito. That after 50 days, magkakasama ang mga alagad, and traditionally, naroon din ang ilang babae, kasama na rin ang ina ng ating Panginoong Jesus. And suddenly, parang dilang apoy, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. This is part of the promise of Jesus. Kung natatandaan po ninyo, last week, when we celebrated the ascension of our Lord Jesus Christ, sinabi ko po sa inyo, itong pagdiriwang ho natin ito ay parang magkakambal, kumbagay magkadugsungan. Ascension and the descent of the Holy Spirit goes hand in hand. Bakit po? Una kasi bakit ho natin, paano natin papaliwanag ang dalawang misteryong ito? And that is something I emphasize. Lahat ng event sa buhay ng ating Panginoong Jesus, including the descent of the Holy Spirit, tandaan po natin, ito ay mga misteryo. Bagamat alam natin, meron tayong narrative kung paano nangyari ito, pero kung ating susuriin, the whys, bakit, paano at lahat, ay talagang medyo nababalot ng spirit ng kahiwagaan. So sabi natin last week, bakit kailangang umakyat si Kristo sa kalangitan? We know it, nasa banal na Biblia. But the question is this, ay bakit pa? And our answer is not a complete answer, but rather, isang sagot na para lang magkaroon tayo ng convenient reason to explain. At ang sabi po natin doon, one of them is this, kasi si Kristo na mismo ang nagsabi, kung hindi ako aakyat sa langit, hindi bababa ang Espiritu Santo. If that makes sense, ay napakaswerte ninyo. For me, it does not. Ang masasabi lamang natin siguro ay baka kanya-kanyang panahon iyan. Hindi ho magkagalit si Jesus at ang Espiritu Santo. It seems like parang meron na lamang silang kanya-kanyang panahon. So, nung nandyan ang ating Panginoong Jesus, that was the period of salvation, pagliligtas sa ating kasalanan. At nang dumating ang Espiritu Santo, it was now the time for sanctification. Na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristong pagliligtas, ilalapat ngayon sa buong sanlibutan. Hindi lang sa Jerusalem, kung hindi sa lahat ng tao. Of course, like I said, convenient reason, ay hindi ho talaga na maipaliwanag lahat. Dinagdag pa ho natin, maybe, just maybe, these two periods will also coincide with the birth of the church. Ewan ko lamang siguro, kasi may mga pare, and I think some of my brother priest will be guilty of doing this today, yung babatiin natin ang simbahan, babatiin natin ang bawat isa. Happy birthday, kasi this, in a sense, marks the birth of the church, na ang paglukob ng Espiritu Santo ay palatandaan, nagsimula na ang buhay ng simbahan. Meaning, si Jesus umakyat upang tayo bilang simbahan ay makausad. Nangaral si Jesus nung siya'y narito sa lupa, ngayon naman, matatanda na tayo. Kumbaga tayong mga anak ay nasa edad na. May kakayanan tayo na mangaral. At ang punto nga, kailangan natin ng Espiritu Santo upang maging gabay natin. Now, like I said, reason of convenience pa rin yun. Pwede naman nandiyan si Jesus habang tayo nangangaral. And yet, ito yung kanyang minarapat. Anyway, just a deepening, para pang pagdadagdag sa ating kaalaman. And
An addition also to our reflection, dalawang bagay ang gusto kong idagdag from our first reading at sa ating gospel. Noong sa first reading, sinabi ko nga po sa inyo, this is the dramatic way ng pagbaba ng Espiritu Santo, parang mga dilang apoy. Ang maganda, nung mapuspos na ng Espiritu Santo yung mga apostoles, what happened next? Lumabas na sila. Before they were afraid, nakapinid ang pinto ng kanilang pinagtitipunan, sabi nga, dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Pero nang dumating ang Espiritu Santo, anong takot-takot? Buksan ang pintong yan. They went out. At doon, natagpuan nila ang maraming tao. FYI, ito naman ho ang parang, I think this was my homily last year or last year. Ipinapaliwanag ko ho kasi yung Pentecostes, hindi lamang ho ito para sa ating mga Katoliko. Ang mga Jews, meron din ho silang celebration, a sort of celebration ng 50 days after Passover. Ang tawag ho dito, the Feast of the First Fruits. At maganda rin itong pagninilay, but I will do it probably in a different time. Anyway, ang punto, may mga Hudyo na nasa Jerusalem ngayon, mag-aalay sila ng kanilang first fruits. Parang ganito. Ito naman yung panahon kasi ng ani. So, aani ako ng palay at portion ng aking ani dadalhin ko sa templo upang isakripisyo. Okay? Ganun sila. Yun ang idea nila eh. Kasi magandang magandang tawag dito, disposition. Kasi yung palay ko, bagamat ako nagtanim niyan at lahat aking yung bukid na iyan, ay kung tutuusin, biyaya pa rin ng Diyos yan. And it's part of my acceptance and realization na sa Diyos iyan, na kahit papano, ibalik ko yung kaunti ng aking na-produce. Anyway, ang punto ho, maraming tao sa Jerusalem at paglabas ng mga apostoles, naroon ng mga tao coming from all sides of the world. Kaya ang sabi, nagsalita ang mga apostoles at yung mga tao, yung mga Hudyo, kakamot-kamot ang ulo. Abay, teka muna, ay taga-Jerusalem ang mga ito. Ako ay taga-Babylonia. Paano ko siya naintindihan? Ako ay taga-Greksia. Nagsasalita siya ng Greek. Kagaling. At ito daw ang biyaya ng pagdating ng Espiritu Santo. Suddenly, ang mga apostoles ay hindi lamang tumapang, but they were able to speak in different languages. Now, kung paano nangyari ito, we don't know. Some will say na hindi naman nagka-acquire lang immediately na naging polyglot yung mga apostoles. Some would say na baka ang nangyari ito. Finally, with the Spirit, magsalita man ako sa aking wika, other people with different languages can understand me. Hindi ako nag-acquire ng bagong kakayanan. Bagkus, yung aking kausap, naintindihan ako. That is one of the reflection na gusto kong iwanan. Because the effect of the Holy Spirit sa ating simbahan ay ganon. We now can understand each other. Na ang punto, ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo is a universal language. Anybody can listen. Anybody can understand. Anybody can relate to the message of Jesus Christ. Ang lagi kong analogy ho dyan ay parang humor. Nung ako ho'y medyo bata-bata, may kinokolekta ho ako dating comics. At pag binuksan niyo po yung comics na yon, makikita ninyo, wala ho siyang dialogue. Picture lamang. Ang pangalan ho ng author ay si Gary Larson. Na ang maganda, picture lamang siya, pero mapapatawa ka na. Kasi kahit isang picture lamang, ang galing niya mag-drawing na nakakatawa. That is humor. And humor is one of the most universal language. Tingnan nyo kayo. Pag kayo nakatanggap ng o nakakita sa Facebook ng isang nakakatawang bagay, anong immediate nyo yung gagawin? Mga i-share nga kaya. Kasi pag i-share ko ito, yung aking mga kaibigan, lalike ito. Madaling intindihin kasi ang humor. Now, what I'm trying to say is this.
the language of Jesus, the message of Jesus is also universal. Maintindihan nito ng lahat. Makaka-relate ang lahat. Ipapangaral lang. Yun ang hamon sa atin. Na ang punto, kaya nakarating ito sa atin. Kaya ang tawag sa atin ay Catholic. Kasi dapat ito ipangaral. At saka, huwag kayong magtataka at huwag kayong matatakot na ipangaral. Maintindihan ito ng iba. If we simply be courageous enough to preach about Jesus and His message, maintindihan natin, oo nga naman tuwan-tuwang makatanggap ang ibang tao, naiintindihan nila ang mensahe ni Kristo. The second thing ay yung nasa ating ebanghelyo. Ang sabi doon, this is the other version or perhaps para bang stage ng pagbibigay ng Espiritu Santo. Ang sabi doon, hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At ang sabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Now, the reflection is what Jesus said immediately after this. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. For the most part, kapag binabasa ho ito, ang pinag-uusapan is about the sacrament of confession. Penance. Na para bang ang dating ay ganito, kaya pala meron tayong kumpisal. Kasi sinabi ni Jesus, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ang patawarin ninyo sa kasalanan ay pinatawad na nga, ngunit ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. But in reality, mas malawak ho ang ibig sabihin nito. Bakit? Ang ibig sabihin po nito ay ang pagpapatuloy ng pangangaral ni Jesus sa kanyang mga apostoles, sa simbahan, sa atin ngayon. Meron ho tayong continuity. Bakit? Gawa ng Espiritu Santo. The point is this, nangaral si Jesus 2,000 years ago. And believe it or not, hindi ho niya pwedeng ituro lahat. Bakit? Because there are situation, sabihin natin, mga katanungan na darating sa mga susunod na mga siglo na hindi maintindihan pa ng mga tao. A point, halimbawa, nung kami po'y nag-aaral po, seminarista pa po kami, one of the more difficult subject na meron ho kami is ethics. At napakahirap po ng ethics kasi ang ethics ko kasi, bottom line is, turo ni Jesus, apply sa pang-araw-araw nating buhay at moralidad. Ang example ko ay ito. Halimbawa, in vitro fertilization. Sa mga nakakaintindi po, siguro alam niyo na, sa mga hindi nakakaintindi, ito po yung ginagawa kapag yung mag-asawa ay hindi ho magkaanak. Now, ginawa na nila ang lahat, okay naman sila, babae, lalaki, hindi pa rin magkaanak. Isa sa mga ino-offer ng medical world is this. Kukuha ng egg cell doon sa babae, kukuha ng sperm cell doon sa lalaki, sa laboratory, pagsasamahin yung dalawa at pag nabuo, ituturok ulit doon sa babae or hindi kaagad doon sa ina mismo, pwedeng sa isang surrogate mother hanggang sa maging tao, in close parenthesis, yung parang egg cell na yun, sperm cell. Ang tanong ay ito, pwede ba yun o hindi? Is it moral or not? Pumunta kayo sa Biblia, I don't think Jesus talked about in vitro fertilization. Ewan ko lamang kung sina San Pedro ay naisip na pwedeng mangyari ito. Naging tanong ito sa kanilang buhay. No, it is a question today, a contemporary ethical question. At paano ito sasagutin? Wala sa Biblia. What we do is this. Tignan ang mga turo ni Jesus about life, about marriage, about kids, about family. And from there, tignan natin kung ano ang tinuro ng mga apostoles, nagsimbahan, at pagkatapos, we go to the conclusion. Conclusion is this, hindi pwede. Bakit? Kasi pag pinagsama mo yung dalawang iyan, kahit yan ay nasa petri dish pa lamang, tao na yan. At hindi naman kukunin ay isang cell
at isang cell. Ang kanilang hina-harvest, maraming cell. Pwedeng mangyari, marami ang nabuhay. Kaya lang pipiliin yung pinakamalakas, tapos yung iba, itatapo na. Pumatay ka ng tao. Sorry kung medyo natamaan po yung iba. But that was the conclusion. Hindi pwede. Ngayon, pwedeng nang mangyari na, ay wala naman sa turo ni Jesus. True. Wala. Directly. But this is the point. At ito yung ating sinasampalatayanan. Narito ang Espiritu Santo to guide us kung ano ang ibig sabihin at paano natin sasagutin ang mga bagong katanungang ito. Ito ang mahirap kasi. If you think Hollywood, if you go to the mindset, halimbawa, ng mga Amerikano, ang tingin lamang nila ganito, alay, palpak naman niya simbahan, dinosaur, very traditional. They cannot understand what's going on. At nagdi-decide lamang dyan, yun, yung mga solterong iyong nasa Vatican. But that is not the case. When we decide, we don't simply decide anong gusto natin. But when we decide what Jesus taught, what the apostles taught. At itong malaga, we pray for the guidance of the Holy Spirit. At ito lang talaga masasabi natin, anumang desisyon ng ating simbahan, remember, it is never a personal thing and for the convenience of the few. But we always point to Jesus Christ. So nangyari halimbawa, sa reproductive health bill, wala namang yumamang pari doon sa pagtutol. Pero sinisigurado ko sa inyo, yung mga nagano doon, mga sumuporta doon, malaki ang kinita. And that's the point. Kaya napakaganda nitong ating pagdiriwang. What we are celebrating is not simply a 50-day celebration, but rather our faith that we are the descendant of the apostles. Na ang turot ni Kristo nananahan pa rin sa atin hanggang ngayon. Bakit? Kasi may Espiritu Santo na lumukob sa apostoles na nag-lead at nag-guide sa simbahan. At hanggang ngayon, idinadalangin pa rin natin na gumagabay sa ating simbahan. Sumasampalataya ko